orca o killer whale ay kilala dahil sa kulay itim at puting pattern nito sa katawan. Ayon sa pag-aaral, ang mga orca ay mga highly social na uri ng mammals, kaya naman malimit silang makita na magkakasama. Ang mga orca ay kalimitang nakikita sa malalamig na lugar tulad ng Antarctica, Norway at Alaska. Ngunit nakikita din sila sa mga subtropical na area ng karagatan. Ang average na lifespan ng isang lalaking orca ay 30 years hanggang 60 years at ang babae naman ay umaabot ng 50 years hanggang 90 years sa wild. Taong 1960, nagsimula ang tao na hulihin ng orca sa karagatan para gamitin sa mga palabas sa mga aquatic parks. Dahil sa kanilang taglay na talino at abilidad, ay sumikat ang mga orca sa maraming theme parks. Hinuhuli sila sa karagatan at ikinukulong sa 4 na sulok ng mga malalaking aquariums at pools, malayo sa kanilang mga kauri o kapamilya para sa kagustuhan ng tao na kumita ng pera. Ayon sa mga experts, ang mga orcas ay hindi threat sa mga tao dahil sa wala pa silang narinig ng mga fatal attacks ng mga orcas sa wild. Ngunit ilang mga pangyayari ang naitala kung saan ay ilang mga trainers ang nawala ng buhay sa kamay ng orca. Samahan niyo po akong balikan ng kwento sa masakit na sinapit ng isang sikat na trainer sa isang orca na may pangalang Telikum. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Don Therese Loverde ay pinanganak sa Cedar Lake, Indiana. Siya ang bunso sa 6 na magkakapatid. Nang 10 years old pa lang si Don ay sinama siya ng mga magulang sa SeaWorld sa Orlando, kung saan ay una siyang nakapanood ng Shamo Show o exhibition gamit ang orca. At doon ito nagkaroon ng kagustuhan na maging isang Shamo trainer. At para makamit ang pangarap, ay nagtapos siya sa University of South Carolina ng kursong psychology at animal behavior. Nag-volunteer din siya sa isang animal shelter kung saan ay nag-alaga siya ng 2 labradors. Nagtrabaho din si Don ng 2 taon sa Six Flags Great Adventure sa New Jersey bilang tagapangalaga ng mga dolphins, bago siya nakapasok sa SeaWorld Orlando noong 1994, kung saan ay una niyang nakasama ang mga otters at sea lions. Taong 1996 ay kinasal siya sa asawang si Scott Brancho na isang stunt water skier sa SeaWorld. Dahil sa pinakita niyang dedikasyon sa trabaho, ay pinayagan siya ng management na magtrabaho kasama ang mga orca na siya niyang pinapangarap. Hindi nagtagal ay naging mukha si Don ng SeaWorld. Naging laman siya ng mga advertisements at billboards. At ilang taon din siyang nakita sa mga Shamo shows kasama ang iba't ibang orca. Taong 2006, matapos ang isang dekadang pagtatrabaho kasama ang mga orca, ay lumabas siya sa maraming magazines at tinagurian na siyang senior trainer. Ang kanyang mga palabas kasama ang orca ay naging atraksyon sa SeaWorld at lahat ng kanyang mga palabas ay talaga namang dinadagsa ng mga manunood. Lumabas din siya sa mga billboards ng SeaWorld sa buong Orlando. Sa lahat ng orca sa SeaWorld ay nagkaroon siya ng special band sa isang orca na tinatawag nilang si Telikum. Si Telikum o Teli ay ang pinakamalaking orca na nasa pangangalaga ng tao. Siya ay may sukat na 6.9 meter long at may timbang na 5,700 kilograms. Ang 2 years old na si Telikum ay nahuli noong November 1983 sa Eastern Iceland. Makalipas ang 1 taon niyang pananatili sa isang tangke sa Marine Zoo, ay inilipat siya sa Sealand sa Vancouver, Canada, at ibinenta siya sa isang sikat na aquarium theme park na SeaWorld. Isa si Telikum sa mga sikat na orca sa nasabing theme park at talaga namang kinagigiliwan ng mga taong pumupunta doon, lalo na nga ang mga bata. Ayon kay John Hargrove, isa sa mga senior trainer sa SeaWorld, ay may special na relationship si Don at Telikum at alam niya na mahal ni Don ang orca, ganun din naman ang orca dito. Maraming mga shows na rin ang pinagsamahan ni Don at Telikum sa SeaWorld hanggang sa isang pangyayaring gumulat sa marami. Noong February 24, 2010
ay nag-perform si Don at Telecom sa isang show na tinawag na Dine with Shamu, kung saan ang mga bisita ay kakain sa isang open-air restaurant habang nanunood ng performance sa poolside. Katulad ng dati, ay marami ang humanga sa ginawang palabas ni Don at Telecom. Bago matapos ang show, habang nasa gilid ng pool kung saan ay hinihimas ni Don ng kanyang kamay ang ulo ni Telecom habang nakadapa siya sa isang slide platform na nakalubog sa tubig, ay biglang naghiyawan ng mga tao sa loob ng stadium dahil sa nasaksihan nila ang isang pangyayari na hindi nila inaasahan. Ayon sa pahayag ng mga nakakita, ay nakita nilang hinaklab ni Telecom ang nakataling buhok ni Don. Ang iba naman ay nagsasabing braso ang hinaklab nito bago niya ito hinila sa ilalim ng tubig. Sabi nila ay napakabilis ng pangyayari nang hilahin ni Telecom si Don sa ilalim at ilunod ito. Ang nasabing pangyayari ay nakuhanan ng kamera, ngunit hindi na nila ito inilabas sa publiko. Ang nagulat na mga empleyado ng SeaWorld ay nagkagulo, ngunit walang naglakas ng loob na lumundag sa tubig dahil sa nagwawalang si Telecom. Sinubukan nilang magtapon ng pagkain sa tubig para mabaling ang atensyon nito bago nila siya dinala sa maliit na medical pool kung saan ay mas madali nila itong mapapakalma. Matapos ang 45 minutes ay binitawan ni Telecom ang wala ng buhay na katawan ni Don. Sa autopsy report ay lumabas na namatay si Don sa pagkalunod. Marami din siyang natamong bugbog sa kanyang katawan dahil sa pagwasiwas ng orca sa kanya sa ilalim ng tubig. Nagkabali-bali din ang kanyang spinal cord at nabasag ang kanyang panga at balakang. Ang kanyang anit gal din sa kanyang ulunan at ang kaliwang braso at tuhod niya ay na-dislocate. Si Don ay 40 years old pa lamang nang siya ay mamatay. Mula nang mamatay si Don ay walang SeaWorld trainer ang nagkaroon ng lakas ng loob na muling pumasok sa pool kasama ang mga orcas. Napag-alaman din nila na hindi lamang si Don ang unang naging biktima ni Telecom. Nauna na dito si Kelty Lee Byrne na isang Canadian student animal trainer at swimmer. Nagtrabaho ito sa Sealand bilang tagapangalaga ni Telecom para kumita habang nag-aaral. Ngunit noong February 20, 1991, habang nagtatrabaho ay nadulas ito sa pool at nalunod. Ngunit ayon sa mga nakakita, ay hindi ito ang nangyari, kundi ay nakita umano nila na sumisigaw ito at humihingi ng tulong dahil sa kinagat ni Telecom ang binti nito bago niya ito hinila sa ilalim ng tubig. Ayon pa sa kanila, ay sinubukan nilang iligtas ang dalaga ngunit ayaw itong bitiwan ni Telecom. Patay na ito ng kanilang makuha sa tubig gamit ang isang lambat. Isa pa sa mga naging biktima ay si Daniel Dukes, isang 27 years old na taga South Carolina. Ayon sa SeaWorld, si Daniel ay trespassing dahil sa ginawa nitong pagtungo sa pool kung nasaan si Telecom. Nakita na lamang nila ang walang buhay na katawan ni Daniel kinabukasan na durog ang mga buto. Ngunit ang lumabas sa media ay trespasser ito imbis na biktima. August 23, 2010, ang SeaWorld ay pinagmulta ng Ocean ng $75,000 dahil sa safety violations nito na may kinalaman pa din sa pagkamatay ni Don. Ngunit nag-apila ang pamunuan ng SeaWorld at sinabi na ang nasabing akusa ng OSHA ay walang basihan at ang nangyari kay Don na isang aksidente na hindi inaasahan at hindi kagustuhan ni Numan. Muling nakita ng publiko si Telecom na nag-perform noong March 30, 2011. Ngunit ang mga nasabing palabas ay hindi nakatulad ng dati kung saan ay nagpe-perform ito kasama ang isang trainer sa loob ng pool. At imbis na kamay ay high pressure na water hoses na lamang ang ginagamit bilang pagmasahe dito. Dahil sa binawalan ng OSHA ang close contact sa pagitan ng mga orca at mga trainers. October 25, 2011 ay nagsampa ng constitutional na kaso ang animal organizations na PETA sa United States District Court sa Southern District ng California, kung saan, ayon sa kanila, ang mga orca tulad ng mga tao ay pinanganak din na malaya ngunit hinuhuli sila ng mga tao at nilalayo sa kanilang mga pamilya, kung saan ay sapilitan silang sinasanay at hinaharap araw-araw sa maraming manunood.
na siyang nagbibigay sa kanila ng mental stress at siyang naging dahilan kung bakit sila nagiging agresibo at nagagawa nilang manakit ng tao. Ngunit ayon sa SeaWorld, ang nasabing kaso ay baseless at ginagamit lamang nila para sa kasikatan. Ang nasabing usapin ay dinismiss ng hukuman dahil sa kawalan ng subject matter jurisdiction at ayon din kay District Judge Jeffrey Miller na ang batas na slavery at involuntary servitude ay applicable lamang sa tao at hindi sa hayop. March 2016 ay naglabas ng pahayag ang SeaWorld kung saan ay sinabi nila na si Telecom ay may sakit na lung infection dahil sa bacterial pneumonia. At January 6, 2017 ay inanunsyo nila na patay na si Telecom dahil sa bacterial infection. Sino nga ba ang may kasalanan? Si Telecom ba na pinagkaitan ng kalayaan? O ang mga taong gumamit sa kanya para sa kayamanan at karangyaan? Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwentong aking ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.